kung hindi gusto ng mga komedyante ang kaparehas nila, hindi ito gagana. Sila'y gaya ng mga paminta at asin na siyang nagbibigay ng panlasa sa ating mga buhay. Ngunit papaano kung mawala na ang lasa ng mga ito? Matatanggap mo pa kaya ang dating panlasang ating nakasanayan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng dalawang taong minsan ang naghatid ng dobleng kaligayahan sa ating mga tahanan. Nagbigay ng dobleng aliw sa mga nalulumbay at nag-alay ng dobleng pag-ibig sa bayan. Ngunit ika nga sa mga kasabihan, ang anumang magkapareha ay nakatakdang maghiwalay. Gaya din ng mga butil ng asin at paminta, sila'y hindi mananatiling magkapareha sa bawat hapag na pinaghahayinan. Ang kwento ng pakikipagsapalaran at kakaibang tambalan ni Togo at Pugo o yung tinaguriang mga orihinal na hari ng tambalang komedya. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Sina Andres Solomon na isinilang noong ika-30 ng Nobyembre taong 1905 at Mariano Contreras na isinilang naman noong ika-12 ng Hunyo taong 1910 ay mas nakilala din ng lahat sa mga pangalan bilang Tambalang Togo at Pugo. Sila ay mga artista, bodabilyan at comedy duo noong dekada 30 hanggang dekada 50. Sila ay parehong kalbo at maituturing din natin na dalawa sa mga haligi at naging pundasyon ng pelikulang Pilipino dahil sa panahon nila nauso ang mga paggawa ng mga palabas gaya ng mga pelikula at sa entablado. Ang tambalan ni Togo at Pugo ay kinapapalooban ng mga short skirts, mga slapstick at mga nakakatawang mga linya na kadalasang nagtatanghal sa mga teatro ng Maynila, partikular na sa Clover Theater at Avenue Theater. Dahil sa kanilang kakaibang sense of humor, nabansagan silang Laurel and Hardy ng Pilipinas. Ang dalawang ito naman ang counterpart nila sa Hollywood na siyang sikat na sikat noong mga panahon na yun. Nakagagawa rin sila ng ilang mga pelikula kasama ang orihinal na hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Po Sr., mga stage shows na ginagawa ng pelikula gaya ng Utos ng Hari Di Mababali, Sa Lumang Simbahan, Binibiro Lamang Kita at ilan pang matatagumpay na komedyang palabas sa ilalim ng LBN Productions. Ngunit pagpasok ng bansa sa panahon ng mga mananako, panahon ng paghihirap ng lahat, kasama na ang mga nasa industriya ng palabas at telebisyon. Natatakot man, sina Togo at Pugo ay patuloy pa rin sa pagpapalabas sa mga entablado kung saan napilitan silang magpalit ng mga pangalan bilang sina Tuging at Puging. Nangyari iyon dahil ang kalimitan sa kanilang mga manonood ay mga sundalong Hapones na at ang salitang Togo ay kasintunog ng kanilang bayaning sundalo na si Admiral Toho ng Imperial Japanese Navy. Di nila nagugustuhang pinagtatawanan ng lahat ang kanilang bayani habang may nagpapalabas sa mga entablado. Dahil kalimitan sina Tuging at Puging ay ginagawa ng parody ang mga kasamaang ginagawa ng mga sundalong Hapones. Ang ilan nga sa mga ito ay ang pagsusuot nilang dalawa ng napakaraming relos sa kamay hanggang sa braso at maging sa mga hita at paa, at pagkatapos ay magtatanungan sa sarili kung saan-saan nila nakukuha ang mga iyon. Dahil noong mga panahon na yun, ang mga Hapones ay notorious sa pangaagaw ng mga relos sa mga sibilyan at isinusuot nila bilang kanila na sa oras din na yun, at magtatawanan ang lahat sa dalawang komedyanteng nagpapalabas sa entablado. Isa pang halimbawa ay tatanungin ng isa ang merong maraming relos na sinong hinihintay mo. Sasagutin naman ng isa na si Uncle Sam na kumakatawa naman sa bansang Amerika at pinanghahawakan ang salitang iniwan ni General MacArthur na sila'y muling babalik para palayain ang bayan. Sa ganung mga paraan nila binibigyan ng pag-asa ang mga tao. Isa pang ginawa ng dalawang ito ay manggagaya naman sila ng kasuotan ng opisyal na Hapon at pagkatapos ay isisigaw ang salitang I love Philippines. Pero dahil nga sa wala silang letter L, ito ay nagiging letter R. At ang salitang I love Philippines ay nagiging literal na I rob Philippines
o pinagnanakawan nila ang Pilipinas. Sa pagtatawanan ng mga tao, kalimitan ay naiinsulto din ang mga kempitay na Hapones at madalas dalhin sina Tuging at Puging sa Port Santiago upang doon ay tanungin at pahirapan. Inaabot sila kalimitan ng 2 hanggang 3 araw sa pagpaparusa sa mga ito, pero ang nakakatawang katotohanan ay patuloy nilang pinapakawalan ang 2 komedyante. Pagkatapos ng digmaan, muling ibinalik nila ang mga pangalang Togo at Pugo. Lalo pa nilang pinagtawanan ang mga Hapones sa mga pelikulang ginagawa nila, at ang isa nga sa mga ito ay ang pelikulang may pamagat na Multo ni Yamashita noong taong 1947. Kasama pa rin ang ama ng hari ng pelikulang Pilipino, Fernando Poe Sr. Ilan pa sa mga naging proyekto nila ay ang mga pelikulang Tambol Mayor, Dalawang Prinsipeng Kambal, Magkumpareng Putik, Edong Mangarap, Ang Kandidato, Nagsaulian ng Kandila, at iba pang mga komedyang pelikula. Noong huling bahagi ng dekada 40, kasama ang mga pinakasikat na aktor at aktres ng kanilang kapanahunan. Nagpatuloy pa rin sa pamamayagpag sina Togo at Pugo sa mundo ng komedya hanggang sa pagpasok ng dekada 50, kung saan naging mentor pa sila ng iba pang mga naging alamat sa kaparehong larangan. At ang isa nga sa mga ito ay si Dolphy, na binansagang hari ng komedya, ngunit hindi kanya ang orihinal na titulo na yun gaya ng nalalaman ng karamihan. Pagsapit ng taong 1952, habang ginagawa ang pelikulang Dalawang Sundalong Kanin, kasama nina Togo at Pogo, sina Nida Blanca at Nestor de Villa. At habang sila ay nasa kasagsagan ng shooting sa nasabing pelikula, ika-3 ng Nobyembre noon, nang si Togo ay inatake sa puso at tuluyang binawian ng buhay. 27 araw na lang bago ang kanyang ika-47 kaarawan. Gulat na gulat ang lahat sa biglaang pagpanaw ng kalahati ng tambalang Togo at Pugo, dahil nasa kasagsagan pa sila ng kasikatan at patuloy na namamayagpag noong mga panahon na yun. Sa pagkawala ni Togo, isinama sa pelikulang ginagawa nila ang video clip ang aktwal na pagluluksa sa kanya ng taong bayan. Ngunit sa kasamaang palad, nawala na o nasira ang kopya ng pelikulang iyon, na tanging mga larawan na lang ang natitira at kaperasong clip na kung saan ipinapakita kung gaano karami ang nagmamahal sa tambalang Togo at Pugo. Sa pangunguna ng mga kapwa komedyante, mga kapatid sa industriya, at di mabilang na mga tagahanga, ipinagluksa ng buong bayan at naging emosyonal ang lahat sa di napapanahong pagkawala ni Togo, kung saan kinailangan pang itulak ng mga kapulisan hanggang sa magkabalyahan ang mga tao na di magkamayaw para lang makausad ang karo na sinasakyan ni Togo. Dahil lahat sila ay nagnanais na magpakita ng huling respeto at pagpupugay sa noon ay naging alamat na komedyante na lamang. Sa pagkawala ni Togo, si Pugo ay napatambal kay Bentot sa mga pelikula, radyo at telebisyon. Ngunit di na gaya ng dati, hindi mo na maibabalik pa ang alat ng asin kapag nawalan na ito. Nakagawa pa ng pangalan si Pugo hanggang dekada 60 sa mga pelikulang gaya ng Nukso ng Nukso. Naging direktor na lang din siya at nakilala sa pelikulang Kababalaghan o Kabulastugan. Nakilala din si Pugo bilang si Mang Nano, na nauna nang naghawak ng titulong orihinal na hari ng komedya sa Pilipinas. Pinalitan din niya si Lupito sa Tawag ng Tanghalan hanggang sa siya ay pumanaw noong taong 1978 dahil na rin sa tumatandang edad. Samantalang bilang pagpupugay sa isa pang hari ng komedya, pinutol ni Dolphy Quezon ang kanyang bakasyon sa Amerika at bumalik agad sa Pilipinas para lang makita ang kanyang mentor na pumanaw. Pinalitan din niya ng mas mamahaling kabaong ang ginagamit ni Pugo. At sa wakas, ang tambalan ng dalawang alamat na komedyante ay muling nagsama sa itaas upang doon na sila maghahatid ng kasiyahan magpakailanman. Sa kanilang pagkawala, pumasok naman ang panahon ni Napugak at Tugak at nauso na ang mga tambalan ng mga komedyante. Kung hindi gusto ng mga komedyante ang kaparehas nila, hindi ito gagana. Sila'y gaya ng mga asin at paminta na siyang nagbibigay ng panlasa sa ating mga buhay. Ngunit papaano kung mawala na ang lasa ng mga ito?
Matatanggap mo pa kaya ang dating panlasang ating nakasanayan? Ikaw kaibigan, ikaw ba'y gaya rin ng asin o paminta na swak sa panlasa ng iba? O nagiging komedyante ka na lang dahil sa iyong mga pamantayan sa buhay na walang kabuluhan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!